Attorney Israelito Torion, ang abogado po ng Kingdom of Jesus Christ. Attorney Torion, maimbuntag. Maimbuntag, and good morning to all viewers and listeners. Good morning. Attorney, this is Aljo Bendijo. Live na ta, sir, sa RMN Manila, DZXL News 558 sa programang Straight to the Point. Apo. Attorney, Yes, sir. May kumakalat na balita dyan. Ano ba ito? Extraordinary rendition daw. Dyan sa Davao. Ano ba ito? I'll go straight to the point. Okay, no? go ahead. Before all this hula-baloo happened, no? Yung fear talaga ni Pastor Apollo Sikipuloy that he will be extraordinarily rendered, meaning his person will be transported to the U.S. against his will, no? Parang kidnapping ba? Okay. No? Is really a very real threat, no? Especially in the light of the fact that we know that the U.S. is really interested, no, on his person, no, and that is why he requested he requested our president to issue a written declaration that he will not be extraordinarily rendered because there is really that threat. May threat pa sa kanyang buhay. No, with what is happening now in KOGC compound, 3,000 policemen, no, has been there 13 days na. Ang dami talaga nila, fully armed, no, may mga tear gases pa, may namatay na nga. May 59 na ospital, no, 29 na ang dinakip, no. And this really proves that this fear is legitimate, no, na may tangka sa kanyang buhay at saka i-extraordinarily render siya. Kaya nag-request sana siya na hindi sana gawain ito kasi labag ito sa batas. It's in Section 48 of the Anti-Terrorism Act, and even under our extradition treaty with the United States of America, no, it also provides there that even the extradition process can be postponed, no, at the option of the requested state. Yan po ang totoo po yan. Okay. May mga umiikot daw diyang mga Chinook helicopter? Ano ba yun? Galing sa mga Amerikano ba ito? Diyan sa Davao? Yes, totoo yan. May video ba kayo dyan, Attorney Torion? Yes, marami po. Makikita yan sa aking Facebook post at saka sa SMNI na may mga foreign aircraft po na umaaligid po dito sa aming compound po. And we showed proof of this, no? And it is happening indeed. And as a matter of fact, yung mga equipment na ginagamit dito, kasi parang mining operation na kasi dito eh. Hinukay yung GMC basement, yung eskwelahan. Pero ba talagang hukay? Itinanggi na Merong po ng pulis yan eh. Ay nako, sir. Saan ho banda yan, sir? Saan banda? Dito sa eskwelahan, sa ilalim ng eskwelahan, Uy, no? okay. May hukay po. Kaya nga nung sinalens ako ni General Torre, inaccept ko yung challenge niya. Dinala ko ang mga media, pumasok kami doon. Hindi kami naharangan ng pulis doon sa entrance kasi sila may control sa entrance eh. Ang dami nilang pulis doon. Pumunta ako doon sa JMC basement. Bigla na lang yung mga truncheon wielding policemen, no? Nagkandara pa at pinigilan kami doon makapasok sa basement, no? And what does that prove? In rules on evidence, evidence withheld is evidence admitted, no? Pumasok na naman kami doon sa kabila at sa two entrances doon sa basement. Wala ho kayong video, Attorney? Video sana na bagong video na talagang may hinuhukay po dyan yung pulis. Kasi ito lumang picture ito eh, kumakalat sa social media. Yung latest, yung na-post ni Ma'am Tatot, no, may nag-provide sa kanya. Kasi yung ko hindi na pinapasok yung tatlong sources ko, no? Kasi may memorandum si Colonel Patay na bawal na magdala ng cellphones doon at saka pinigilan nila yung mga pulis noon at saka mga ibang minero na magpasok na, pinili na lang nila. Hindi na nakapuslit sa akin ang mga pictures at to? Mga videos. Saan bandang basement ito sa ilalim ng sa JMC? Mukha kasing parang alam naman natin na ang mga structures na itinatayo po dyan magaganda. Mukhang hindi kasi hindi naka-tiles, ika nga, no? Ano ba ito? Ano ba ito? Parking area? Garahe? Ano ba ito? Sa pinaka-basement talaga ng GMC. Yung fronting talaga the street. Fronting the main street, no? Diyan po. Kaya nga, medyo malalim na ito, mga 8 to 9 meters na daw. And kaya nga gusto namin i-confirm. Kasi kung hindi totoo, mahahappy kami niyan. Kasi pero parang totoo talaga kasi consistent yung mga pictures at saka consistent yung mga videos na pinasa namin. The same location and the same same yung mga nakikita. So imposibleng AI ito, no? Kaya nga
sana kung pinayagan kami, may isa pang kapitan na nagbigay ng order na itransyon kami at kasama ng mga media na nakuha yon. No? Okay, tama sige. ba yan? Na kami ang may-ari at hindi kami papasukin sa aming lugar. 13 days na, warrant of arrest lang ang dala nila. Ginawa nilang police garrison ito. Pati cathedral, hindi makagamit ang mga miyembro para magkamba sila. Okay. May isasagawang ocular inspection at hearing ang Senado bukas yata dyan sa KOJC compound. Ano po ang maasahan mo rito? Sana mag-conduct ng ocular inspection at ma-clarify na kasi may Shawshank Redemption Operation silang ginawa 2 days na after naglabas yung report na may Senate investigation na gawain. Ano yung Shawshank Redemption? Yung palabas noon na may pinireso na dinadahan-dahan niya na inilagay sa kanyang bulsa yung mga soil na kinuha niya, nagawa siya ng tunnel kaya para hindi makita kung anong ginawa. Yan yung kasi ang ginagawa Tapos kagabi may na intercept na mga simento na ipapasok sana doon sa bato, semento, ano pa yung buhangin, meron daw Meron buhangin. Para saan daw yun? Ang duda namin, itatapal doon sa ginawa nila. Pero ang laki na kasi, baka mahirapan na sila pagtapal nito. Aha, opo, okay. Nakausap nyo ba lately si Pastor Quiboloy? Ano pong tugon niya? Wala. Hindi pa. We were able to talk to him last March pa. No? I'm operating on his previous instructions and I consult from time to time also the members of the BOA and my co-counsels on the case. May statement yata, pinakauling statement ito ni pahayag si Pangulong Bongbong Marcos at sinabi niya parang hindi niya daw masyadong naintindihan ni Pastor Quiboloy ang proseso ng pagka-issue ng warrant of arrest ng korte. Yung bench warrant or warrant of arrest. It is out of the hands of Malacanang already. It is in the court's hands. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr. nung siyang tinanong bilang reaksyon niya sa kondisyon ni Pastor Quiboloy sa kanyang pagsuko. Hindi po yun kondisyon. Hindi po yun kondisyon. Request po yun niya. No? At saka baka hindi lang din po naintindihan ng kanyang mga lawyer na hindi naman namin hindi ni-request ni Pastor na makialam doon sa kaso. Ang ni-request ni Pastor ay ganito, na mag-issue lang siya ng written declaration nga na hindi siya i-extraordinarily render or ipadala sa Amerika na hindi pa nakdir ang kanyang pangalan dito, no? Tsaka may banta sa kanyang buhay. Kaya kung gagawin yun ng Amerika at may written declaration siya, allowed naman ito ng ating batas at saka ng extradition treaty, bakit hindi niya gawain? No? Papel yan kay para may panghawakan kami na kung ipadala siya sa Amerika na hindi pa tapos ang kaso dito, may magamit kami. Bakit ayaw niya gawain yan? Siya kasi ang presidente ng ating republika. May responsibilidad siya na protektahan yung kanyang mga citizens. So, ibig sabihin parang unahin muna ang kanyang kaso dito tsaka yung sa Amerika at lulutang si Pastor Quiboloy. Susuko na siya mismo. Parang gano'n. Yan yung declaration niya noon. Yan yung declaration. Ngayon po, ano pong kanyang... I do not know anymore. Wala na. I do not know. Kasi may namatay na, 59 na yung nasugatan, no? 29 na yung illegally arrested. So I do not know what is in the frame of mind anymore of Pastor. I have not been in contact with him. Okay. So walang tsansa talaga, posibilidad na magpakita si Pastor Quiboloy sa isasagawang hearing bukas? That decision lies with him, no? That is beyond me. Although he submitted to the jurisdiction of the court by filing appropriate pleadings. Nag-file kami ng motion to quash and in accordance with the decided cases of the Supreme Court, no? That is equivalent to recognizing the jurisdiction of the court. Okay. Sinasabi din ng PNP kaya't naantala. 13 days na ba ang operasyon ngayon dyan? 12? Yes. 13? Tama ko ba? 13 days. Dahil nagdi-delay sila because of ito na nga yung contributing the delay in the search for Quiboloy, ito pong resistance ng miyembro po ng KOJC. Nako, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Paano makaresist ang mga miyembro? Sila ang armado. Kitang-kita po sa mga videos po na wala kaming magawa. Yung na-report nga na may mga bata daw, mga babae daw, mga secret rooms,
actually twisting lang yan kay para mahiluan. Ano ba yung mahiluan sa Tagalog, no? So that they can Malalas, on the minds of lasunin. the people. Lasunin ang minds of pag-isip. people. Paano naman walang bata dyan? May mga membro dyan, may mga anak sila. At saka meron Children's Joy Foundation po si Pastor na nag-aalaga talaga sa mga orphans. Itong mga nasyak na mga bata, yung nakita nila. From day one, wala namang tinatago dyan. At saka may mga babae talaga ng mga miyembro. Ano bang simbahan na walang babae na miyembro? Meron talaga silang nadidetect daw na para bang may tumatakbo, may umaalis doon sa isang underground facility that the police have been receiving information na meron talaga sa instrument nila nadidetect na somebody is walking, running, or leaving that place, underground facility. Naku, istorya na lang nila yan para ma-justify yung illegal stay niya. 13 days na kayo dyan. Okay. Kung totoo yan, hindi nyo man lang makita yung entrance. Ano kasi may proton elect sila galing sa galing abroad yan, no? Nakikita na yung nakikita na yung area. Kung meron ka ba talagang kung meron ba talagang tunnel diyan, alam nila from the get-go na wala talagang tunnel diyan, nagawa lang sila diyan kaya para may fury sila na malegalize yung kanyang illegal stay diyan. Okay. Alipay lang yan talaga, sir. Okay. Reaksyon niyo po, ayon kay VP Sara, ewan ko lang, nagbibiro si VP Sara dito, wala na daw si Pastor diyan. Siya'y nasa heaven na. Yun po, hindi po ako makialam dyan. Yan din yung declaration niya. Okay, sige. At hindi daw titigil ang pulis hanggat hindi nila mahanap at mahuhuli si Pastor. Opo, meron kayong yatang nire-raise na jurisprudence na hindi dapat sila magukay dyan, hindi dapat sila magalugog dahil wala namang valid na pagka-aresto at search warrant. Tama o ba? Kasi, opo. Because in People versus Nuevas, no? Klaro naman yung Supreme Court po na kung arrest warrant lamang ang dala mo. Yung reasonable belief, no? Kasi dapat kung building enclosure, no? Magpaalam ka muna na hindi ginawa. May personal knowledge ka na nandun, wala naman. At reasonable belief, doon kami nag-aaway sa reasonable belief. Ang reasonable belief po na nagsasabi dyan ay yung alam mo talaga na nandun at pagpasok mo, alam mo yung location. Yan yung reasonable belief. Hindi po pwedeng gawain yung reasonable belief na maging lisensya, na magkanda ka na ng intrusive search maski saan. Otherwise, you are empowering the arrest warrant more powerful than a search warrant. Wala silang search warrant eh. Sa search warrant nga, kailangan specific yung place to be searched. No? Dito, maski saan na lang at naghukay pa. No? Under any 13 days na, wala man lang resulta. That can never justify the violations, wanton violations that they have committed there. Pati mga miyembro, hindi na makapagsimba sa kanilang cathedral. Mga estudyante ko, hindi na makapunta sa eskwelahan. Which is heavier? The rights of so many people or their, alleged attempt to enforce a warrant which they have already, ilang beses na sila dyan prior to August 24. Meron ngang June 10 nga incident na pumasok na naman sila. Ang NBI nag-issue na ng certification na na-search na nila wala si Pastor dyan. Ano pang gusto na? Ang ginawa talaga na pangharas ito, pangharas. Okay. Okay. At attorney, balikan ko lang po yung gusto lang ng pastor before na mag-execute talaga ng written declaration ng Pangulong Bongbong Marcos not to turn him over to the US for extraordinary rendition. Pero handa ba talaga si Pastor Kibuloy na harapin ang extradition process? Kung sakasakali? Maybe. No, he did not entirely discount that, no. But that is a question only that can be answered by Pastor Apollo C. Kibuloy. In the meantime, no, what is at issue here are the constitutional rights first of so many people, no, na may namatay na, marami nang nasugatan. Ang ibig ba sabihin ng gobyerno na ito, itrample natin ang rights ng ibang mga tao, napakaraming tao, dahil lang pagsilbi ng warrant na ito. Yun po ang issue dito eh. Hindi na nakaka-eskwela mga estudyante ko, hindi na nakapagsamba ng mabuti yung mga miyembro ng KOJC. All of these constitutional rights are primordial and preferred rights which should
be taken into consideration by this Marcos government. Okay. Kumusta naman ang naging selebrasyon ng anibersaryo ng KOJC sa kabila ng operasyon ng mga otoridad? Hindi masyado maganda Okay. kasi the day before that, nag-negotiate ako kay General Torres. Sir, baka pwede maski isang araw lang, alis kayo dyan sa cathedral kasi ang simbahan naman yan hindi kami pinayagan. I-shortcut ko na, hindi kami pinayagan, no? Kaya nga hindi kami nakapag celebrate sa morning kasi napakainit. Doon nila kami ipinapunta, no? Sila pang nag-determine, no? Kasi binigyan kami ng 3 choices. In fairness to Colonel Hansel Marantan, matino pala itong kausap gentleman para ito kausap So yung pero nilagay kami ng mga superior na doon sa may mga semento, yung may gardens doon sa cemented garden ng in front of the kingdom. Alam naman natin pag semento napakainit niyan sa morning at saka lunchtime. So walang activities morning and afternoon. 4 o'clock na lang nag-start po yung celebration. Okay. Yung mga menor de edad na dadiskubre sa ilalim ng kwarto nga o sa ilang kwarto sa Bible study sa KOJC, ito ba yung bahagi ng Children's Joy Foundation ba ito? O ito ba ang iba mga anak po ng mga miyembro. Ganun. Nakatira dyan. Okay. Yes po. Hindi po sa basement yung nakita. Saan? May mga kwarto lang. Sa Bible school kasi Bible school, may mga okay. rooms at saka may mga classrooms at saka may mga rooms po. And yung ibang members, may mga anak. Siyempre naman, ang dami ng mga miyembro. May kwarto doon si Pastor? Meron? Meron din siyang kwarto doon, pero ang main room niya doon sa JMC, malapit po doon sa aking, opisina doon sa law school. No? Merong wall, meron lang parang what you call this, glass wall, no? Na nagse-separate, na may curtain, no? Kung papasukin mo yun, may room doon si Pastor sa JMC mismo na what you call this, na building, no? Doon sa Bible School, matagal na yun hindi niya ginagamit. Pero kasi kung papasukin yung mga rooms nila, no? Hindi naman ako miyembro, ako po yung isang Muslim, no? Magagara talaga, magaganda. Huwag naman sana nila i-fault kung maganda yung mga rooms po nila, no? Reflection yan ng the kind of leadership of Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Pero totoong may lagusan daw tunnel dyan sa ilalim talaga papunta doon sa hangar? But yan, sir. But. But. So manang but, sir. But. That's a lie, no? That's a lie. Di totoo. Okay. They could have shown, what you call this, alam mo naman yung mga pulis, gusto magpa-PR. They could have shown already pictures, proof, no? Hanggang ngayon, wala. Hamunin mo sila, sir, kung may ipakita nga yung mga pictures, kung kung meron na yung lagusan dyan, magpadala kayo ng video. But yan, sir. But. Okay. Naniniwala ba kay attorney na nasa Pilipinas pa talaga si Pastor? That I cannot speculate. I would not speculate. Yes, sir. Kumusta naman yung property niya doon sa asan ba yun? Doon sa Kalinan area? Sa Tamugan ba yun? Tama ba? Yun nga. May mga pulis ba doon? Sir, muntik na lang pinasok yan 3 days ago o 4 ganun ba? days ago, no? Muntik Glory na. Mountain, sa Glory Mountain. Sa Glory Mountain at saka sa Prayer Mountain. Sabi na nga ng mga lawyers namin doon, mga associates ko, sir, akala ko ba may mga heartbeat doon sa ilalim ng JMC basement? Bakit kayo nandito? Ang layo-layo nito, this is more than 52 kilometers away from Buhangin. Ang layo nandito na sa bukid na ito. Nahiya yung mga pulis at umalis naman in fairness. Ang dami nilang pumasok sana doon. Okay. Sige, maliwanag po. Maraming salamat, Attorney Israelito Torion, ang abogado ng KOJC and Pastor Apollo Kibuloy. Thank you po.